ang alamat ng bakit mahaba ang taina ng kuneho. Noong unang panahon, sa isang tahimik at luntiang kagubatan, may isang maliit na kuneho na ang pangalan ay Kiko. Si Kiko ay may maiikling tainga, hindi tulad ng mga kuneho ngayon. Mahiyain si Kiko, ngunit siya ay napakamatulungin. Araw-araw, tumutulong siya sa ibang hayop. Nagdadala ng pagkain sa mga ibon, tumutulong sa pagligpit ng mga dahon, at nagbibigay ng tubig sa mga pagod na nilalang sa gubat. Ngunit may isang problema. Dahil sa kanyang maiikling tainga, hindi niya naririnig ang mga babala ng ibang hayop. Isang araw, habang masayang naglalaro ang mga hayop, biglang sumigaw ang isang ibon. May paparating na bagyo. Narinig ito ng lahat, maliban kay Kiko. Patuloy siyang naglaro, hindi alam ang panganib na paparating. Habang papalapit ang malakas na hangin at ulan, napansin ng isang matandang pagong, si Kiko. Agad siyang lumapit at sinabi, "Kiko, kailangan mong makinig sa paligid mo. Ang pakikinig ay mahalaga upang manatiling ligtas." Ngunit bago pa makasagot si Kiko, dumating na ang malakas na bagyo. Sa gitna ng unos, isang mahiwagang liwanag ang lumitaw sa kagubatan. Isa pala itong diwata ng kalikasan. Naawa siya kay Kiko dahil sa kanyang kabutihan. "Ikaw ay may mabuting puso," sabi ng diwata. "Ngunit kailangan mong matutong makinig." Iwinagayway niya ang kanyang kamay, at unti-unting humaba ang tainga ni Kiko. Pagkatapos ng bagyo, nagising si Kiko. Napansin niyang kakaiba ang pakiramdam ng kanyang tainga. Bigla niyang narinig ang huni ng mga ibon, ang pagaspas ng hangin, at ang mahinang yapak ng mga hayop sa damuhan. Ngayon, kaya na niyang makinig ng mabuti. Mula noon, si Kiko ay hindi lamang matulungin. Siya rin ay mapagmatyag at maingat. At dahil sa kanya, ang lahat ng kuneho ay nagkaroon na rin ng mahahabang tainga upang sila'y makinig, matuto at manatiling ligtas. At iyan ang alamat kung bakit hanggang ngayon ang mga kuneho ay may mahahabang tainga. Isang paalala na ang pakikinig ay kasing halaga ng kabutihan.